Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan kung sino ang nagmamay-ari sa pinakamalaking amount ng Shiba Inu tokens. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, when it comes to Shiba Inu token holdings, Ethereum founder Vitalik Buterin stands in a league of his own thanks to a generous token gift from SHIB creator Ryoshi. Buterin holds over 500 trillion tokens, half the total supply in a dead wallet he controls. This dwarf even the largest individual SHIB investors. Kaya yan, pagdating daw sa usapang Shiba Inu token holdings ay laging nandyan po ang Ethereum founder na si Ginoong Vitalik Buterin sapagkat binigyan po siya ng creator ng Shiba Inu na si Ryoshi ng amount na 500 trillion Shiba Inu tokens. Yan, kalahati po yan ng total supply ng Shiba Inu token. Yun nga lang at ang ginawa po ni Ginoong Vitalik Buterin dito ay sinunog niya ito. Yan, sined na po ito sa dead wallet. Yan, na kanya pong kontrolado. Ayan, he controls. Ayan, according to reports, Ryoshi gifted 50% of the total minted SHIB supply to Buterin shortly after the token's creation. In May 2021, Buterin removed the vast majority of these tokens from circulation by sending 410 trillion SHIB to a dead address in a massive burn event. He also donated 10 trillion SHIB to an Indian COVID relief fund that month. Kaya yan po ang ginawa ni Ginoong Vitalik Buterin. Kaya ito po yung marami pong nagsaya rito na mga holders ng Shiba Inu. Yan, sinunog po niya yung 410 na trillion SHIB tokens. Yan po ay kanyang sined sa dead wallet. Tapos yung 10 trillion naman ay kanyang dinonate ito sa Indian COVID relief. Kaya yan, mukhang maganda po yung kanyang ginawa rito. Sana ay medyo linakihan pa niya yung kanyang sinend sa mga COVID relief na ito. At syempre, hindi lamang po sana dito, dinonate na rin po sana sa iba't ibang mga nangangailangan. Ayan, as these hundreds of trillions of tokens can never re-enter circulation or be accessed by anyone, Buterin's dead wallet remains the undisputed top SHIB holder by a massive margin. According to the details from CoinCarp, the dead wallet holds 41% of the SHIB supply. Kaya yan, yung dead wallet na ito ni Buterin ay walang makakatalo rito. Yan, sa laman nito. Kasi yan, ang laman nito ay nasa nilalaman po nito ay 41% ng supply ng Shiba Inu. Yun nga lang at ito ay nasa dead wallet. Wala na pong makakagalaw niyan. Who's behind the second largest Shiba Inu wallet? Kaya yan, dito po papasok. Yan, sino yung pangalawa? Syempre yung usapan natin dapat dito ay exempted po yung nasa dead wallet. Kasi wala na pong hindi na po talaga mapapakinabangan yung mga nasa dead wallet. Syempre yung pag-uusapan natin dito ay yung active. Yan, yung may hawak nito na yan, may nagba-manage dito. Kaya yan, dito po papasok yung second largest na Shiba Inu wallet. With Buterin's billions effectively eliminated from the circulating supply, the next biggest SHIB holder owns a relatively paltry 42 trillion tokens. Yan lamang po yung pumapangalawa na may pinakamalaking hold na Shiba Inu token na nasa 42 trillion yung kanyang hawak kung ikukumpara po natin sa sinunog ni Ginoong Vitalik Buterin. The owner of the second largest wallet remains anonymous. Some speculate it belongs to a private investor or group of investors involved with SHIB early on. Kaya yan, wala pong nakakakilala kung sino yung second largest na wallet na ito. Yan, anonymous po. At hindi po nila alam kung ito ba ay isang individual or yan, kung isang private investor or grupo. Yan, pero basta ang yan, ang speculation po rito ay
ang wallet na ito ay pagmamay-ari ng ng isang early investor. Yan, mga nabili po nila yan sa napakamurang presyo. Kaya yan, ito po yung screenshot ng top 100 richest Shiba Inu addresses. Yan po yung nangunguna. Ayan. Ito po yung yan, null nakikita po natin kasi dead wallet. Yan po yung dead wallet ni Ginoong Vitalik Buterin. Ito po yung pumapangalawa, nasa 42.6 trillion. Yan, ito naman yung pangatlo, si Binance. Yan, na pangatlo at saka pang-apat, nasa 38.4. Yung Binance 28, yung Binance 8 ay nasa 30.9. Yan, pero kung pagsasamahin natin yung amount na ito kasi pareho naman na wallet yan ni Binance, ay masasabi natin na siya po yung dapat na pumapangalawa rito. Kaya yan, ang laki na rin yung hawak ni Binance na Shiba Inu tokens. Buterin's massive ShibBurn event along with the India donation heavily shaped the meme token circulating supply and price history over the past 2 years. Yan, totoo po yan. Kung hindi po sinunog ni Ginoong Vitalik Buterin ang napakalaking Shiba Inu token na inirigalo sa kanya ni Ryoshi at hindi po niya ito idinonate sa India, ay syempre ay malamang ay baka wala sa kasalukuyang presyo ngayon ang Shiba Inu, or hindi po siya nagkaroon ng matinding pagsabog. Kaya yan, malaking tulong po yung ginawa rito ni Ginoong Vitalik Buterin na pagsusunog yan dito sa napakalaking amount ng Shiba Inu token. By instantly removing over 400 trillion tokens in May 2021, he created exceptional scarcity for SHIB's remaining investors. This likely contributed greatly to the retail frenzy that catapulted SHIB's price upward of 8,600% later that year. According to the details from CoinMarketCap, SHIB is trading at 40 digits 1061 at press time. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Kung hindi po hindi po sinunog ni Ginoong Vitalik Buterin ang napakalanging supply, ay ayan, yung demand and supply ng Shiba Inu ay ayan, malaki po yung kanyang supply. Ayan, mas magkakaroon talaga tayo ng matinding problema dyan. Ngayon nga sobrang malaki pa rin yung natitirang supply ng Shiba Inu token, tapos namumblema ang community ng SHIB kung paano nila papabilisin yung pagsusunog para mabawasan ito. Pero kung kung iisipin natin na kung paano kaya kung pag hindi pa yan hindi sinunog ni Ginoong Vitalik Buterin yung kanyang natanggap na halos nasa kalahati na supply, total supply ng Shiba Inu ay ayan, siguro ay wala ngayon sa kinatatayuan itong si Shiba Inu. Yan po ulit ang may control sa mga yung may control sa pinakamalaking supply ng Shiba Inu token. Yan po ay nasa dead wallet ni Ginoong Vitalik Buterin, ang founder ng Ethereum. Yung pumapangalawa ay isang hawak po ng isang anonymous na hindi po nakikilalang individual o grupo. At saka yung pangatlo ay pang-apat ay kay Binance na po. Tayo hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.